Wag. Kailangan po ta dili mo argue nga para mo debate sa ilaha para mo daog ta sa argumento, kundi ang ato ang purpose is mo argue ta para ma-prove nato nga atong pagtuo is tinuod. Amen? So mo na sa ato ang mo na sa tun-an. Okay, by the way, sa inyong experience, kinsa na ba sa inyong hadere nga nakasinati na nga naagyoy sitwasyon sa inyong kinabuhi nga naagyoy nangutana sa inyong o nag-testing yun diha sa inyong pagtuo kay Kristo. Na ba? Nabot ba sa inyong higayon? Nga nahitabo nga naay nangutana sa inyong nga gusto pistingan na kung asa ang inyong kahibalo diha sa inyong pagtuo? Na? Daghan mo experience ana? Okay, ako dagan ko na-experience ana at the same time. Dagan ko na-experience ng mga testimony or nadunggan ng mga testimony about ana nga ang mga Kristohanon o kita na mga magtutuon ni Kristo usahay ginatest atong pagtuo sa uban, ginakritisize atong pagtuo o kita nagatubag ka pero mao ni siya ang mao ni siyang sad na reality nakamatuuran nga dapat ato masabutan. Dagag Kristohanon nga modipinsa silang pagtuo pero wala gyud sila ka-identify o dili na balaan kung papaano hibaluon ang argumento nga ginalabay sila Bata? So basta modipinsa na ta. Ano lang ba? Murag sa ang illustration to murag sa boxing ba? Di ba? Naman nga manumbag man ka bisag wala kay training, tama man na? Pero lahi gyud manumbag ka nga na kay training, tama? Ako ato? So nga naman na kay fundamentals. So ibig sabihin, the same yapon sa Christianity. The same yapon pag-abot sa pag-defense nato sa tong pagtuo. So natay mga fundamentals, natay mga prinsipo na kailangan nato mabawaan. Kasi dili man lang na siya basta lang mo dipinsa ka o basta lang mulabay tas tong argumento, mawala po nato nasabtan kung unsa ilang punto nga gusto ni ipasabot ka nato. Okay? O kani siya, very important ni siya, kay para at least ato ni siyang matanaw, ato ni siya makita. O kani siguro siya, buhaton nato ni mga tulo ka session, no? Pagkaabot nato Huwebes, Biyernes, dito sa Kika sa itong topic, no? Sa world religion ta. So kani sa to ang atong fokusan. Kasi dili natay duha ka stages ng God, natanawon no pag-abot sa itong topic ng apologetics. Kaniya, so i-prepare ko na nga daan yung unang-una nga kani siya nga ato ang i-discuss medyo matawag nato nga gatawag nato siya nga scholarly So ibig sabihin basig matingala mo sa mga terminology nga atong gamiton which is nga very important na siya kay dili man lang dapat tun-an nato diri kung unsa na siya dapat mabalaan ko nato gatawag nato nga laws of logic. Ibig sabihin man sa argumento di nato pwede walaon nga naa gyud logic. Okay? So mo na sa pinaka-importante diha. So mabalaan nato pag mulabay ba siya sa imuha mo argue ba sa imuha unsa ba na sa klase nga logic ang ginagamit. So very important na siya. So dapat mabalaan nato na ma-memorize nato na siya para at least makita nato asa padulong. Okay? So kani siya ginabuhat nato ni dili para dili para makipag-away Ginabuhat nato ni siya dili para makipag-debate kasi ang purpose sa apologetics is not to win an argument. But ang purpose sa pagdipinsa ato sa pagtuo is to win people to Christ. Mao sa dapat ato ibutas to una. Okay? O sometimes kita mga Kristohanon pag sa argumento no, kaya nga to ang goal mag-argumento gusto ta mo daog. Kaya dili na siya mao pinaka-goal sa argumento. Diba? Ang pinaka-goal nato sa argumento is paano nato ma-introduce si Kristo sa ilang kinabuhi. Mao na siya to ang primary gyud nato na dapat nato masabtan. Okay. Kinsay nakadungog na sa terminology na apologetics? Taas ka mo. Hello? Wala pa yun? Okay. Pag musulti ang apologetics, usunod pa sabutan Defend? Okay, sige. So, ato na sa panahon So, kaya ito na siyang hinahinayon para at least makita natin. Okay. So, actually, ang pinaka-key verse na ito is makita na siya sa 1 Peter chapter 3, verse 15. Okay, so ang sulti dire, but in your heart, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer. So, kana siya nga phrase, no, isa lang na siya ka-word sa Greek. O kana siya nga phrase, gika na siya sa pulong na apolohiya.
Actually, ang meaning sang apologia is apologia. Okay, pag musulti kang apologia, ang ibig sabihin sang apologia is verbal defense. So kana siya, gisulti na siya ni Peter, kay kita manggod nga mga Kristohanon, so kinakuganiha, dili lang nato obligasyon ang mo-share sa pulong sa Ginoo. Dili lang nato obligasyon ang mutudlo sa pulong sa Ginoo. One of our obligation also is to make a defense. Okay, mo sulti ni Peter. Nasulti niya, but in your heart, revere in Christ as Lord, always be prepared to give an answer. So that is what we call apologia. To everyone who asks you to give reasons of the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Kinato? So, ibig sabihin, dili na ito makita nga si Peter, very clear ang iyang instruction. Pag naay mo criticize sa tong pagtuo, naay mangutana about sa tong pagtuo, it is our obligation, Kristohanon, na kailangan nato na sa pamatud-an. Pero kung kita mapamatuod sa pagtulunan nato sa pulong sa Ginoo, is dapat naatay gentleness and respect. Mo to ganisulti to ganiha, ang apologia or apologetics, wala nato ni siya ginabuhat para mo daog tag-argumento, to win an argument. Pero ang pinaka-main goal nato, anong ginabuhat nato ni siya, kay para mawin nato ang tao diha kay Kristo. So mo gina sa pinaka-main purpose nato. We defend our faith kay gusto nato makaila nila si Kristo. Okay? So mo na siya dapat atong buhaton. So ibig sabihin, apologia is a verbal defense. So kailangan po ta mo depensa. Kailangan po ka mo argue no sa pamaagi nga unsa man, mo argue ta nga ipasabot nato sa ilaha nganong Christianity ang tinuod. That's why sa kuha igsoon ngano nakasulti man gid ko nga Christianity ang tinuod ug mao na siya ang ginakuptan ako nga pagtuo. Kay kung ato mag-evaluate magod ang tanan nga religion sa kalibutan, na naman 5 ka major religions in the world. Pag musulti ka major, mao ni siyang 5 ang nagdomina no, sa kalibutan. Mao ni pinakadaghan. Actually 80% sa population sa kalibutan mao ni silang nagdomina. Okay, so number 1, 2000 survey Christianity, pero karon we are penetrated by Islam. That is the number 1 world religion karon. Major ha. So second is Christianity. Okay, third is Hinduism, Buddhism, and then Judaism. So these are the 5 major religions in the world. So tinako nga nung nahimo mga Kristohanon because ang Christianity mananggod na pagtuo is dili mananggod siya naka-anchor sa experience, kundi naka-anchor manggod siya sa truth, sa kamatuoran. Ibig sabihin, makita na ako, nga kani sila, nani sila yung mga founder or nanay nagmugnaan kani nga mga religion nga nag-exist natin sa kalibutan. Pero there is only one na nagmugna sa pagtuo nga namatay nga nabanhaw, that is Jesus. Walay lain. Kaya unique ang Christianity. Kasi kung asa nagikan ang Christianity, kani siya wala siya nagpabilin sa lubnganan. Kata, ang nag-found sa Islam namatay ito ang tulkaro, wag ito nabanhaw. The same Japo ng Buddhism, wag yun. Pero kung asa nagikan ang Christianity, kung asa ni siya nag-ugat, ibig sabihin, namatay ito siya pero nabanhaw siya. So that's why makita nato that Christianity is unique. Christianity is kailangan ginato siya pamatud-an. Okay? So mo na sa atong hinahinayon. So karon nga first session nato, this is our introduction lang ha. Tapos ugma dito ta magsugod sa sa mga logics na nato nga tun-an nato kay pagka last day nato mohatag tang mga example. So mahatag po mga passages, tapos mahatag po mga arguments sila dito sa mga passages nga ilang ato ang nga naa sa tuwa, no? Kung asa naka-anchor atong pagtuo, tapos identify ninyo unsa nga laws of logic ilang gigamit dito. So nga na siya. So mo na tong assignment. Siguro kay daghan man ta atong buhaton kay kung grupo-grupo magulima dili ma-participate ang uban. So buhaton nato sa isa ka passage, sa isa ka duwara ka tawo. Masugutan na ninyo. So mo na to ang i-workshop. Kung asaan na sa Wednesday nato na siya buhaton. Okay? Nakato? So daghan tag daghan tag ihatag ana so i-prepare. So tama lamang pud kay
isuklihan ko nila Ma'am Jen na ang klase na to is gabi lang or after lunch. So at least napakoy mga napakoy hapdin mo prepare from morning up to afternoon. Okay? Kaya ako na i-prepare mga material. Pwede ba ako kapit umat Ma'am Jen, no? Umat. Sige. Kaya nindot na sa discuss na natay ginagunitan. Okay. So, sige. So, muna itong foundation ng First Peter. So, dire, mga tagsitang introduction ng suon na. So, dire, makikita ito, dasulti dire, many Christians believe, okay, their faith is only about personal experience. Kung sultit ang personal experience, mura siya o gano ba? Mura siya o ang imuhang faith is nakabase lang sa experience. Kung itong experience na ako, ano yung sumunod na tuwo ko? Pero dire, makita nato that Christianity is also faith-based on truth. Dili na sa experience, ha? So, ang Christianity is wala sa nakabase kay tungod na experiensyahan ng imo. Kay any religion sa kalibutan, naka-experience mo na sila. Napo na sila experience. Dili lang kita. Kasi ang Christianity is also faith-based on truth, historical, logical, and spiritual truth. O diri, gisulti diri, in a world that questions God, Jesus in the Bible, so Christian apologetics help believers defend the faith with reason, evidence, and love. So ato na siyang himay-himayon, ato na siyang isa-isamon. So pag musulti ang Christianity is not only a personal experience. So dili makita nato nga ang mga personal experience usahay can strengthen faith. Tama? Especially kung na-experience mo na strengthen mo sa mong pagtuo. Pero, gisulti man gud ang experience alone cannot prove truth. Kay uban man gud nga religion namo ko sa experience. So it doesn't mean kay tungod na experience nimo, tanan nimong experience tinuod na. So dili pwede. So dapat ato na sa masabtan. Kay for example, halimbawa siya musulti siya, no? Na ako'y peace ko mo ampo ko. Ang uban pod nga religion, musulti ako na mo pod peace ko mo ampo ko. So kay tungod nga experience mo nga nagpray ka na kay peace, so musulti ka nga okay na. So mao na sang pagtuo. So actually dili na siya mao kasi ang pagtuo is dili na siya nakabase sa experience. Kung resulti na ang pagtuo is nakabase sa unsa man. Nakabase sa truth. Kay dili makita nato if faith were based only on experience, then every religion could claim to be true simply because people feel something. So makasulti ang tanang religion tinuod. Kaya mabati man nila. Halimbawa sa Buddhism, kung imong tanawon, kung i-compare nimo imong prayer life sa ilang prayer life, pakatatunga pa. Diba? Kaya sila kaya na mo pray na sa straight, diretso na. Especially pag musulti ng meditate. Ang uban gani da, mo pray sila tag 3 days straight. Kita gani dili ta ka dugay ana. Isa din naka-sustain siya nag-pray nga usa ka adlaw with straight. Siguro ay ang uban gani dili ka dugay bisag isang oras. O prayer and fasting pero dili ang pud oras na pod. Matulog man. Yeah? So ibig sabihin kung atong tanawon mas makasulti ta nga mas ni sa tuwa, mas kuyaw ni. So kay kuyaw sila based silang experience so makasulti ta nga tinuod na sila. Halimbawa, mga example isuon para very clear. Example, okay? Ang resurrection ni Christ is not presented in the Bible, okay, as a symbol or feeling. But ang resurrection ni Christ is naka-base sa truth. Ano mo Bible? Open your Bible. 1 Corinthians chapter 15. Okay, 1 Corinthians 15, verse okay. Verse 3 to 8. Kasi kung siya sulti dira, isa pwede mo basa. Verse 3 to 8. Okay, sige po. Kibasa daw. Itudlo ko kaninyo ang akong nadawat na mahimungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Ilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. Nagpakita siya kang Pedro ug unya ngadto sa 12 ka mga apostoles. Okay.
Unya, sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 sa iyang mga sumusunod. Ikadaghanan kanila buhi pa. Unya, nagpakita siya kang Santiago sa tanang mga apostoles. Sa katapusan nagpakita usab siya kanako bisan pod ako sama sa usa nga natawo sa dili husto nga panahon. Okay. So, kaning 1 Corinthians 15 verse 3 to 8, ang ginaisgutan diha is about Christ's resurrection. Tama? Ano sa spelling sa resurrection yan eh? Ano sa spelling? Adi, ano sa spelling sa resurrection? RR? Double S? Isa lang. Okay. So, ginisgutan ng resurrection. So, about sa resurrection ni Christ, unsa ang repeated na phrase na ginabalik-balik ni Pablo diha habang nag-discuss siya sa resurrection. Asa sa gabalik? Repeated. Gibalik niya na, kaduwa niya gisulti. Kanang mga kamatuoran nga iyang gisulti diha, okay? Asa nagikan? Okay, sa kasulatan. So, ibig sabihin, kaning gina-present ni Paul sa 1 Corinthians 15 verse 3 to 8 that points out to resurrection of Christ, dili na iyahagikan, dili na siya hagikan, dili na iyahang gimugna, dili na siya iya-iyahan lang gibuhat, kundi si Pablo na siya basihan. Asa yung basis? Asa yung basis? Basis na siya sa scripture. Pag musulti kang scripture, Paul is not referring to the New Testament, but Paul is referring to the Old Testament. So, ibig sabihin, kani siya, before na-experience ni Paul si Christ, before na-experience sa mga disipulo ni Kristo si Kristo, ibig sabihin, kani nga kamatuoran nga gina-represent ni Pablo diri, gisulat na siya around 700 BC. Okay, 1,000 to 700 BC. So, ibig sabihin, before ni siya nahitabo, okay, gisulat na siya. So, nga nung gi-emphasize ng yun ni Pablo, na kana siya nga information, kana siya nga truth, kung anong nahimo siya nga believer ni Christ, before siya nahimo nga believer, dati siya nga unsa? Persecutor ni Kristo, nga nung nag-hold man siya diya sa ingana nga pagtuo, because maumang gud ni iyang nakita. Tanawa ko ninyong first phrase, gisulti na sa verse 3, pakibasa daw ang verse 3. O sulti sa verse 3. Verse 3, isa pwede basa. Kusga. O sulti. Tudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga danon kaayo. Okay, tanawa ko niya, gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Unsa ko nadawat niya nga mahinungdanon? Ibig sabihin, katong mga pulo nga iyahang nadawat o giyang gitun-an, dili lang sa panahon nga unsa, sa panahon nga kaning sa panahon ni pagsulat niya, kundi sa iyang natun-an katong mga pulong sa Ginoo nga gisulat pa how many thousand years ago. So, ibig sabihin, isa lang ang punto ni Pablo. Nganong nibalik man siya diri. Para pamatutaan niya nga kani, dili lang sa base sa experience, kundi kani siya naka-angkor ang iyang pagtudlo sa kamatuoran. Na kaning kamatuoran niya gitudlo, dili lang sa panahon nga iyang experience siya, kundi kani nga pagtulun-an o kani nga kamatuoran gitudlo ni siya, 1,000 years ago pa, gitudlo na. Nganong nasulti man na niya? Kaya ang resurrection ni Christ, ang iyang kamatayon, ang iyang incarnation, gitudlo na in the Old Testament. Very clear. Hello? So, ibig sabihin, para kay Pablo, kung anong nito sa kay Kristo, ang iyang pagtuo is dili nakabase sa iyang experience niya nga dito sa road to Damascus nang paila siyang Ginoo. Dili. Ang point ni Paul Japon diri, ang iyang pagtuo is nakabase Japon sa kamatuoran nga iyang nadawat. Ako nato, tandaan na ito ang mga Pharisee, kay si Paul, hindi sa Pharisee. Actually, si Paul was the student of Gamaliel. That was been recorded in Acts. And Gamaliel is one of the prominent, na teacher sang law during the time. So si Paul nag-undergo sa young study under sa Gamaliel. Ngayon mga tanak ko sa inyo Ang mga Pariseyo, ba, kabalo ba sila nga si Kristo Ginoo o dili? Kabalo ba ang mga Pariseyo nga si Kristo Misaya o dili?
Hello. Patana ko sa inyo ha. Kabalo gid ba mga Pharisee? That Jesus is God? Kabalo sila dili. Hello. Kabalo. Tanaw na po ninyo ha. Wala na kabalo. Kabalo tingali. Kabalo tingali. Atay ka. Dili sigurado. Tingali lang. Okay. So kaniya igsoon ang mga Pharisee kabalo sila kung kinsa si Kristo. They know that Jesus is God. They know that Jesus is Messiah. They know that Jesus is promised King. Ang problema nila, dili nila kaya dawaton. Dili sila kabalo. Imposible sa mga Pharisee na dili sila kabalo nga si Kristo, Ginoo, Messiah, or promised King, nga kay sila, expert man sila pag-abot sa law. Expert man sila pag-abot sa Torah. They know the law. They know the Torah. Mga ganin na siya, asa ito siya mag-prove. Tanawa din yung statement niya ni Nicodemus when Nicodemus encountered Jesus. Di ba, nag-agto sa ito gabi eh? Ang sulti ni Nicodemus dito, muna yung pulong, libuyan, nabugat kayo. Kabalo ni, ang gigamit niyang pulong sa English, word nga, we. So, kani dagang implication eh. Either we is referring sa katibukan ng mga Hudyo, or we is referring to all the Pharisees. Kasi Pharisee siya eh. Wala man sa nasulti. I know. Kabalo ko. Nagikan ka sa Ginoo. Ang sulti niya dito, kabalo mi. Nagikan ka sa Ginoo. So, ibig sabihin, kani sila, naan sila idea, naan sila knowledge, kung kinsa si Kristo. Pero ang problema, ang saman, dili nila gusto dawaton. Mas lisod ang tao, mudawat, okay? Mas madali pag galing mudawat, ang wala kahibalo, kaysa tao nga naay kahibalo, pero gili gusto mudawat. Apa to? Murag na tayo pagkasabihan ba, asay budlay matahon, katong tao nga nagatulog-tulog lang, o katong tao nga tulog yun. Mas dali matahon ang tao nga tulog. Kaysa tao nga natulog-tulog. So, ingana po ng problema. Tanawan ninyo, papansin na to, even kita, mas dali mo present sa kamatuoran dito sa tao nga wala di siya total knowledge about kung kinsa si Kristo, kaysa na siya knowledge kay Kristo. So, dili, prove na siya igsoon, tandaan na to, very clear ang Biblia, nga ang pagtuo nato is dili siya nakabase sa experience. Naka-anchor na siya sa kamatuoran. Ganong naamo diri karon, dili lang kay tungod nga naamo nag-share sa pulong sa Ginoo, naghilak mo, naamo diri karon. Naamo diri karon kay naa gyud tay kamatuoran nga kung asa ka nagbase sa tuang pagtuo. Okay? Pastor Marisol, Ha? Natural. Kaya nga dili siya totally based on experience. Dili siya totally based on feeling. Kaya kamatuoran is dili mo pwede walaon na ang truth is naagi sa basihanan. So that's why gisulti na to diri nga ang kamatuoran o ang pagtuo is dili na siya nakabase sa unsa sa experience. Wa ta sulti nga walay anong experience ha. Nay kalabutan ng experience pero pag musulti tang totally dili ha. So that's why diri masulti tang ang Christianity is based lang gid na siya on truth. So that's why very clear nga mga gospel writers no mga nagsulat sa Biblia igsoon, okay, gina-describe yun nila kung asa si Jesus na tao, na sila basis ba? Ang basis nila, asa ko nila gikuha sa Old Testament food. So, ibig sabihin nga nung gibutang mo na nila diha ng mga information. Kasi ang inisgutan nila is history. Pag musulti kang history, facts ni siya. Dili ni mo ni pwede i-deny. Pato? Halimbawa, musulti sila, na si Jesus wag din namatay. Isa'y religion na nag-declare ko ang si Jesus wag namatay. Di ba? Islam yun, gina-claim yun nila. Na si Jesus, wala din siya namatay. Gikawat ang iyang lawa sa cross. I will tell you so na kung sila nagsulti nga wala namatay si Kristo, ibig sabihin illogical na. Nganong illogical man? Kay ang mga Jewish historians, mga Greek historians, Roman historians in the past, sila mismo nag-claim na si Kristo namatay sa cross. Historical facts na. Ibig sabihin,
established na sa kamatuoran before ang 600 AD. So, 500 years pa, or 600 years before nag-exist ang Islam, ang Christianity naka-base ang facts na niya, nakapanday na ang kamatuoran na si Kristo namatay. Klaro na. Kaya nga naman, sa Islam, nga nung dinideny din na kamatayan ni Christ? Kaya kung namatay si Christ, mahimong tinuod ang iyang resurrection. So, Islam will what? Islam will fall. Okay? Nakata? Sige. So, dili lang siya sa truth isoon, but Christianity is also what? Okay? Makita na to, pinapayatag diri Adi lang. Iisip. Okay. Isa na kailan nila ni? Kayong dua. Kailan man Okay? Muna sila mga historians and muna sila mga historians na natawo around 30 to 100 AD. Okay? So, nakata? So, actually, dili man ni sila Christians. Pero nagsulat sila sa history. Okay? Nang unsay sulat niya ni. Okay? Nang kani si Tacitus, nagsulat siya, na-record itong iyang gisulat na si Jesus, nag-under siya sa suffering sa leadership ni Pontius Pilate. Okay? And then si Josephus naman, okay, nag-refer siya dito ng sa man. Okay, that Jesus, okay, ano siya? Nag-start sa early Christian movement. So, kanis lang na dua. So, nag-record sila about kay whom? About kay Christ. So, ibig sabihin, kanino mga historians na nabuhay sa nga tuig, so, ibig sabihin, kanis siya, panday na truth. Di na pwede wala. So, that's why, ang kamaturan is wala na siya nakabase sa experience. Ang faith is wala siya nakabase sa experience, nakabase sa truth. So, diri parang nanatay kiha, ngani. So, every time na mo present gani ka sa imong argumento, every argument, kailangan mo present yung truth. Daghan ko nakita, daghan ko nadunggan, daghan ko na experience sa mga Christian na mudipinsa sa pagtuo nila, pataka na lang sa kung sa isulti. Basta makadipinsa lang. Nga usahay pod, nagapresent sila sa argumento na dili na nimo makita ang kamaturan. Pato? Dili gyud. Kay ngano man, ang atuang pagtuo manggod is naka-angkor manggod sa sa truth. Okay? So dapat tinuod itong pag-present. Dili pataka, okay? So mo na tong dapat bantayan. Katagson? So dapat di na po pataka to. Mo na siya nga kita kung keep na lang. Kung sa usa ka argumento murag alanganin ka, it's better for us sometimes to keep silent rather than nga musturya ka nga wala na ta sa kamaturan. Mas mapay ko mo hidong ta. Kasi damor nga daghan tag masulti, damor nga daghan tag error. O wa ta kabalo nga atong ginasulti, pwede ko na lang gamiton usab sa to ibalik sa tuwa. O itong bantayan. So that's why, i-discuss nato itong mga laws of logic para at least mabalaan ninyo paano tamo unsay flow dapat sa logic, paano tamo hatag og reason. Okay? Nakata? Sige. Okay, na pangutana o diretso sa ta? Diretso sa ta ha? Kaya wala ko mo naman, introduction pa lang ganito. Okay, sige. So karon, pag musulti natin, ano sa to? Truth, history, at the same time, logic. So, Christianity, tandaan nato, is dili lang siya nakabase sa truth, dili lang siya nakabase sa history. So, ang Christianity po is based po siya sa logic and reason. Okay? Pag musulti kang logic and reason, mo ni dapat ito masabtan igsuon ha?
So kita nga mga Christians or kita nga tao bisag dili Kristohanon, tanan nga tao gibuhat sa Ginoo nga naatay hunahuna. Tama? O ang atong hunahuna na sa capacity and ability na mo reason out. Murason gani kay sa imo ang ginikanan. Diba? Murason gani ka kung unsa pa diha. Sabi ang tao by nature naagi sa abilidad nga mo hatag og reason. So that's why ang faith and reason are not enemies. Okay? Tandaan nato dili lang nga faith lang ta. Kay sulti nako dili gid pwede kay ngano man mabot ang panahon ay kailangan kita mo hatag og reason. So ibig sabihin faith and reason. So ibig sabihin magkauban na sila. Mao gining ato as Christians, no? As believers of God. So that's why balik ta ganiha sa Peter, di ba encourage dito ganiha na dapat sa itong pagtuo, dapat muhatag tag tubag, muhatag tag answer. So faith and reasons are not enemies, but they are what? They are good tools na itong pwede gamiton. Okay? So tandaan na to, nga halimbawa, isa na ka-encounter na yung pangutana. Halimbawa, may pangutana. Okay, ang pangutana dito is, does God exist? Kung saan yung tubag? Anong yes man? Ha? Does God exist? So how can you prove that creation is an evidence that God exists? Ano ma-prove man nimo nga kanang creation diha? Musulti kang nay Ginoo. Diba nga naman na sila. Tapos magamit ka diyan, Genesis na yun. In the beginning, God created. O wag ganit pagkatuwa ng Bible ninyo. O naon na. Di ba? So sao na ron. So tandaan ninyo, wag mo kabalo sa akong gilabay. Kanang akong gilabay, mo na tawag na to forms of logic. That is illogical question niya ilang ginalabay. So pagka nasa nga panglabay niya, ibig sabihin kung kabalo ka sa laws of logic, balaan mo kung unsa na sa nga klase nga logika ang ilahang ginalabay. Okay? So that's why, mostly sa mga apologists na to, ang ilang pong ilabay is dili na sila mulabay o biblical references. Ang ilang bibilabay po na is katong mga logical argument po. One of the best argument na ilang ginalabay din is katong tawag nato nga cosmological argument. Kung saan yung cosmological argument? Kaning argumento, walay butang nga nag-exist sa kalibutan, kung nag-exist man na siya, di na siya mag-exist kung walay nagbuhat. Akwa? Gusto mo na ko kaning argumento, tubag nila ani, does God exist? Ang tubag nila, yes. Ano man? Kasi walay butang na namugna sa kalibutan na walay nagbuhat. Okay, mutana sila diyon. Anong sulti man nimo? Balik yung pangutana. Hatag ka sa pagbutang na nakita nimo din sa kalibutan na namugna sa iyahara. Diba? So, dili pwede. Kasi tanan na siya, kung ibalik nimo na siya, ang iyahangon ang bottom line mag-grid gina siya dito sa Creator. For example, walay rilo, na mo exist sa kalibutan, na walay mo buhat. Dili siya pwede nga materials niya ibutangin mo sa lata, imong uyog-uyogon, paggawas, rilo na. Naagyoy, nagbuhat. You see? Kasi walay butang sa kalibutan, ngayon sa man, by logic, nga mugna, nga walay magbuhat, imposible na. Kasi loss of logic na. Tanan nga nag-exist, na ay nagbuhat. It points to the Creator. Another, ang ginabuhat din kanang itawag na ito nga moral argument. Diba? Kaning moral argument, it proves that there is a Creator. Nga naman, paano ito balaan nga sala ang papatay? Paano ito balaan nga sala ang nangawat? Kanang pagkaibalo na ito, nga sala na siya, dili na siya nagmugda na sa tao. Ibig sabihin, nagmugda na sa tao, kay nga naman, because there is somebody, a moral being, ngayon sa man, nga buhat, anak. Ako na to? So, ibig sabihin,
Ison, doon nato makita na if morality is only personal opinion, kasi mo man ang uban, reason nila, na opinion sa tao. Doon nato makita, then no action could truly be wrong. But since moral values, so dire, seems real and universal, this suggests na naay moral source. So, ibig sabihin, dili pwede mahimo ang musulti ang tao na siya ang ma-identify kung unsa ang morality, either it is wrong or it is right. So ibig sabihin, naagyoy somebody, na naagyoy tayo gitawag itong absolute standard na nagbugna ana. Akato kay dili man tagi create as what? Dili man tagi create as an animal. Ang animal kingdom, ang musulti nga animal kingdom, wala man sila wala man sila what? Wala man sila moral. Wala man sila, di man sila belong sa morality. Ang sa animal kingdom is unsang ginagamit nila para mabuhi sila. Makasurvive sila. Dili man moral, kundi instinct man. Wato? Di ka identify what is right and wrong. Pero ang tao, gibuhat sa tao nga naatay, maka-identify ta og right and wrong. Asa na siya naggikan? Di ba? So, ibig sabihin, kung imo na siyang ibalik na siya, imo na siyang ibalik dito, ang bottom line ana, drigi ka. Halimbawa, musulti sila, tanan na siya pastor, nag-exist na siya sa Big Bang. Diba naman na? Okay, karon asa nagsugod ni? Dubalik ako nimo. Kita nimo? Kay kasi ang cosmological argument, di ni siya pwede mahitabo kung walay cause. So kung naay Big Bang, asa gikan? Mao ni ilahang bottom line. Pag imo pabisang pangutanon diri, wala na siya matubag ani. So ang end result nato, diri kita mahulog. See? So makita nato? Bisa sa tao. Ibig sabihin kung anong nakadiri, gikan si mong nanay, ang nanay nimo gikan si mong lola, ang lola nimo gikan sa lola si mong lola, kung imo na siyang supayon tanan, ang padulungan nato ana didto gyapon ta padulong. Ingana na siya kasimple. Hello. So dire, isoon, so naa siya logic at the same time spiritual truth. Dili na siya pwede mawala. So logic na siya bantayan. Okay? Hello. Sige. Any question? Dapat lang ta, sa logic na explain lang natin ng introduction ha. Okay? Bata? So, dili. So, at the same time, dili na siya based on truth, history, and logic, kundi based na siya sa spiritual truth. So, dili, ginasulti dili that Christianity is historically and logically grounded, so it is also spiritually transformative. Muna isang beauty sa Christianity. So, ibig sabihin, spiritual truth. Ang Christianity, wala lang katudlog kamatuoran. Wala lang logic. Pero ang Christianity, when you anchor your faith, diya sa ingana nga pagtuo, nagyoy transformation. Nagyoy changes. Okay? Kaninga transformation is based on Christian perspective. Kay daghang klase transformation. Makata? Hello? Makata? So, transformation is based on biblical perspective. Ang musulti kang biblical perspective, nakabase na siya sa principle ni Kristo. Tanan nga religion, nagatudlog transformation. O tanan ko, Islam nagatudlog ang transformation? Nagatudlog ba sa transformation? Nagatudlog. That's why nasa 5 pillars. Ang Buddhism, nagatudlog ba Nagatudlog ba transformation? Of course, because they have 8 paths. Hinduism, nagatudlo ba? Oo, nagatudlo. That's why na ay doctrine of reincarnation. Ay karma. Ang ubang religion, nagatudlo ba transformation? Oo, ibig sabihin, pero transformation based on the system nga ilaha to. Pero ang atong transformation based sa system ni Christ. Because there is only one religion nga nagatudlog ingani nga transformation. Dili lang higugma, itong tao na higugma sa imo ha, pero higugma itong
kung imuha kaaway. Isa itudloan na Christianity lang. Ang Islam, love your people, hate your enemy. Ang sugo si Allah, at yun ang mo against kay Allah. Pero sa Christianity, dili. Those who against kay Christ, dapat unsa pa, extend love. That's different. Okay ka? Hello? Mo na siya, nga Christianity, makita nimo unique siya. Okay, so mo nang spiritual truth nga, iyahang ginatudlo dito. Diba? So this transformation is what the Bible describes as new life in Christ. So that is in 2 Corinthians 5:17. So nakuha to? Muna siya nga transformation ha? Hello? Ang ilaha, nagatudlo sila paano ka mahimong maayo sa irang religion. Pero kay Kristo, dili. Paano ka mahimong maayo, dili lang. Okay? Sa tuang sarili nga pagtuo, kundi para sa ubang tao. Kato? That's why when Jesus hung on the cross, kung sa isulti ni Jesus, Father, forgive them. When Stephen stoned to death, kung sa isulti ni Stephen, forgive them. Kasi nakita nato? So nakita nato ang value sa Christianity, nakita nato ang transformation sa Christianity. Ang Christianity, wala katudlo nga i-hate nimo imong enemy. But ang Christianity, nagatudlo siya, love your enemy. Opposite yun na siya sa uban nga established religion sa kalibutan. Okay? So, muna siya ang kalahian. So, ibig sabihin, balik ta. So, ang faith is also daw, is not about personal experience, but faith is based on truth, history, logic, and spiritual truth. Okay, so, ibig sabihin, mauni siya ang dapat nato bantayan igsoon, kay mauni siya ang makatabang sa toa, especially kung naay mo duol sa toa o i-question ang atong pagtuo about kay kinsa, about kay God, about kay Kristo, o about sa Biblia. Okay? So dinhi makatabang na sa toa, kay damang good naka-anchor ang atong faith. So mao na siyang ilahang ginaatake. Okay? So dapat nato na siya masabtan. Okay? So sige, ini question. Kisa na sa inyo ha gyud naka-encounter diri nga naagyoy ng tuki-tuki kaninyo. Nagyod? Oh, ana. Tapos niabot sa panahon nga murag makikon na ka kay sige pangutana o supak-supak ba. Diba? Oh, yung sa ginaunsa ninyo pag-handle. Biyaan ko no. Pagampo na lang pa. Okay. So muna sa itong bantayan. So on. Okay? So very clear ang word of God ana sa Torah. Okay, so sige, ini question na. May pangutana? Okay, o diretso ta. Ha? Wala mo may pangutana lagi. Diretso ta? Masaktan na gipaspas. Okay, so sige ha. So that's why, dire, una to ha. So ibig sabihin, kung ang apolohiya, ang iyang emphasis dito is kailangan ta mo depensa sa itong pagtuo or ang apolohiya means verbal defense. So dito makita ng apologetics doesn't mean apologizing. Di mo siya apologize ka of our faith. Okay? Kaya meaning ana defense. Mura na siya lawyer defending a case in the court. Mura ka di ay abogado. Ikisa kang abogado ka sa pagtuo sa Christianity. So ibig sabihin kita, we are all lawyers. Pag naay mo question, naay mo criticize itong pagtuo, so kita mo act as a lawyer, mo dipinsa kita sa tuang pagtuo. So that's why Christian apologetics is giving a reason defense for the truth of Christianity. So question, brothers and sisters, nganong ang apologetics importante man sa tong panahon karon? Nganong importante man na siya? Isa sa mga nakita nato nga importante man na siya kay isa sa mga tool manggod na ginagamit para dali mo present sa imong pagtuo, ang ginagamit is unsa? Social media. So that's why sa social media, kung gamay imong knowledge sa kamatuoran nga imong gitindugan,
So lisod kaayo ma-identify sa social media kung kinsay tinuod o kinsay dili. Amen? Tanda na to, it doesn't mean dagag follower, tinuod. Kaya ang kamatuoran, wala nagabase kung daghang gapaminaw o daghang nagsunod. Saka to? Diba? So, mga itong migo ninyo sa Davao, daghang mo to sa membro. So, it doesn't mean daghang sa membro, tinuod siya. Diba? Mas daghang naman sa membro sa tuwa. Diba? Kasi kung basihan lang ang membro, ang daghan na sa membro kaysa sa tuwa. Daghan, mas dagko sa tuwa at simbahan. Mas daghan na mas daghang membro sa tuwa at simbahan. So numbers, hindi na siya mumatter para ma-identify ang truth igsoon. So diri makita nato nganong ang apologetics important man na siya sa tuang panahon karon because number one reason, okay, na dapat ato masabtan ito is this. Nabuhi man gud ta sa kultura nga daghan ng tao karon nga wala gyud gatuo nga naay Ginoo. Okay? Diba? Daghan tao karon nga nagatuo nga walay Ginoo. Actually, before ni sulod ang 2000, survey ni siya sa US ha. Ang atheist sa US during that survey is around 1%. Sa school ha. Pero pagpatak ng 2005 to 2010, nag-shoot up na siya into 5%. So, ibig sabihin, kaning 5% ni siya, dili ni siya gamay ng number. Abi mo gamay lang siya, kay 100% magod, less 5. Ibig sabihin, 95% ang ituo pa. Dili, kaning 5% ni siya, ano ni siya, critical ni siya. So, ibig sabihin, daghan ni, kumbaga pa, kung sa numbers siya, daghan na ni sila. Million sa estudyante. Hindi, kung 5% ana, ibig sabihin, dili ni siya anong numbers lang. So, ibig sabihin, kaning nag-shoot up ni siya. Okay nga naman, because we are in a culture karon nga lisod kayo i-present ang Ginoo. Okay? Especially because of technology. Ako to? So lisod gid siya. So that's why it matters. Kailangan to i-present. Mo gani siya na kay napamintawan nga usa ka no, nga usa ka picture na siya. Ang social media walay problema. Social media is a good tool to use para i-present nimo ang truth sa Biblia. Pero daghang Kristiyano karon nga ginagamit ang social media in a wrong way. Kaya nga naman, mas daghan ang panahon nila sa social media nga mo tan-aw sa reels. Mo gamit og Facebook, mo scroll diya kung unsang mga makita diya nga nindot nga tan-awon kaysa sa gamiton ng social media para i-present ang truth nga ilahang nadawat. Okay, pangutan-on ta mo. How much time do you spend sa social media? Sa Facebook. Question, how much time do you spend in prayer? How much time do you spend in reading the Word of God? Asay mas taas. Pag magunitan niyo yung cellphone, matanaw mo reels, pila ka oras inyong gina-spend. Pero pag magunit mo Bible, pila ka oras inyong gina-spend. Ano la, simple comparison lang. Kaya pag musulti din ang Kristohanon, nga musulti sila nga pastor, faithful yung ka sa Ginoo, ako musulti yung ko, no gyud. Kang isa ka Kristohanon nga faithful siya sa iyang pagtuo is mao ni sang Kristohanon na always yun niya gina-prioritize si Christ sa iyang kinabuhi. Ibig sabihin tanan na siya is secondary. Tato? Hello? Klaro na, hay na siya. Mao na siya usahay soon, kung imong tanawon, simple lang. Kung imong i-gauge imong kaugalingon karon, base sa truth nga imong na-learn sa Biblia, pila ka porsyento? Pila ka porsyento imong knowledge about sa truth? Pero pag abot sa kuri-kuri sa social media, Tayo. 100%. pila ka porsyento imong nibalaan? Updated sa mga updated. Sa issues nga naa diri, sa issues sa truth nga naa sa Biblia, pila ka percentage imong nabalaan? Diba? Ako usahay, mga Kristiyano sa social media, muaway sa politika. Murag daghang isa na kayo nabalaan sa politika. Diba? Pero di niyo makita nga unsa man nga ilahang dipinsahan ang truth nga ilahang gitindugan. So mao ni sa dapat ato mabalaan igsoon.
mao na siya, kung imong tanawon na, if you spend too much time sa mga butang, nga pwede mo hatak sa imo palayo sa presensya sa Ginoo, I will tell you, it is impossible for you na madipinsa nimo pagtuo nimo diya sa Ginoo. So mao na siya ang apologetics mag-matter siya today. Tandaan na to ang truth man good nga gisulti nato dili man gud ni siya mubahasi lang siya gisulti nato nga dapat mo spend kag 2 hours, mo spend kag 3 hours. Dili man gud mag-matter sa hours. Ang pinaka mag-matter man gud pag abot sa truth sa imuhang pagtuon is dapat naa kay consistency. Ibig sabihin, dapat ikaw, disiplinahon nimo imong kaugalingon na dapat nahimo kang consistent. Okay, sa imong service kay Lord. Ibig sabihin, halimbawa, pag magbasa kag Bible, consistent ba ka? Ano naman na siya? Pag musulti kang consistent, masay mo pasabot consistent. Masay mo pasabot sa consistent. Mga pag-isod mo, explain consistent ka. Okay, gamitin ako sa layman's term. Nga ni, para klaro, bato-bato sa langit, tamaan, magagalit ha? O. Ang inyong cellphone, ginagunita ninyo, adlaw niya ginagunita na, wala. Kapindot man na oras-oras. O, consistent na. Ano ka siya? Okay? Pag musulti kang consistency, question, ang Bible ninyo, ana ba? Diba? So, ibig sabihin, ang consistent, permanente. Ginakinabuhi ni mo. Mo na labanan. Muna sige sultin ako sa kong mga estudyante nga nilang. Bisag muhatag lang kag time ni mo anak ko sa 30 minutes or 1 hour a day. Consistent na. Sa pagtuon, sa pag-study sa Word of God. Dagko doon na siya kabutang. Kasi ulaman ng dili nga karon kung sali kang 8 hours, pag mamuundang ka isa kabulan, 8 hours sa undang ako isa kabulan, wala na ko makuha na igsoon. Pero bisag 1 hour lang a day. Basta consistent lang siya, I will tell you, you will always gain knowledge. The Holy Spirit will always what? The Holy Spirit always will always teach you sa truth ni imuha pininting na tun-an diya sa iyang pulong. Dili man na padugayay. Di ba? Consistency na. Di ba? Usama sa social media ko ninyo, pindot-pindot lang mo diya, scroll lang gud mo, pila man ninyo scroll diya, tanaw naman ninyo na, 30 seconds, reels man na siya. Pero sa sige ninyo scroll na, maritay na sa inyo ha, kung na ko dunggan yung reels ba? Na ko na reels sa moto siya. O may inyo pang may istorya. O 30 seconds na ha. So, ibig sabihin, consistency is very important. Okay? So, the reason, makita na to, mo na siyang mag-matter yun ang apologetics. At the same time, mag-matter ang apologetics because it helps believers strengthen their faith. Ibig sabihin, ilig ko ninyo pagtuo. Pero, kung wala mo'y consistency dito sa truth, adin nyo na magligon yung pagtuo. Diba? Okay, for example, halimbawa sa prayer na to, lahi mo ang taong pray, mo pray lang, kung naipanginanlanon sa tao na consistency ang prayer. Diba? So, pumutanon na po na ako umusap. Isa dili consistent sa pag-ampo. Nanaagyo mo yung prayer life, prayer time. Consistent mo ampo, kaya yung ampo mo 3 times a day. Breakfast, panintuon. Prayer man na, consistent na yung pastor. Okay, ang ginamin na to, ibig sabihin, prayer time. You with the Lord. Diba? Napata? Okay. Kami na magsuon. Wala ba mong kabalungan na ginasulti na ako ni sa inyo, ha? Because maulis ang truth hindi tulad ni Pablo sa Ephesians. Para maka-experience kasi isang kinabuhi bilang isang Kristohanon na mahimo kang undefeated. Maulis sulti ni Paul. Diba? Put on the whole armor of God. Apil ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Apil ang prayer. Daghan pa dito. Apil ang what? Shield of ganito. Nga nito. Breastplate sa ganito. Ibig sabihin, mauto tanan. Katong tanan, ibutang ni Pablo dito is a principle na dapat to siya, mauto siyang sulubon sa Kristohanon sa tawag na ito nga dapat mahimo siyang consistent ato. Diba? Kasi, we are all soldiers of Christ. Baka? So, very clear na siya, ha?
And then, at the same time, ang apologetics, makatabang sa tua, para unsa man. Okay? Para natay, magkaroon tag ability, magkaroon tag capacity, no tagaan ta og kaalam sa Ginoo, no paano mutubag sa mga pangutana nga kailangan nato i-extend no or i-explain ang kamatuoran nga gusto nato i-share sa ilaha. Hello. Kata? Ngayon ba niya? Okay, kaniyo. Kani siya is very important. Is very important. Daghan kong pastor nga dunggan para makaano lang sila, para mais lang nila ang feeling sa uban. Musulti manggon sila, especially naka-experience mo sa Muslim ministry. Kasi naka-experience sa Muslim ministry. Naka-experience mo dili? Wala pa kayo Muslim dili, no? Dili tayo. So dito sa mga manggod, dagan na. And mostly sa mga pastors sa uban, ako madunggan pa nga para makuha nila ang loob no, sa mga Muslim brothers na to. Ang ilang pimintig ang ilang pimintig nga mga phrase na ginagamit, Allah and God are one. Allah. Mani. Anong purpose lang ni? Anong ginabuhat nila ni? Para at least ma-at-ease nila, maano nila ang mga brother na to Muslim. So which is sounds good. Pero kani siya ison sa ni ma-fall ka ani sa kategory ng unsa. Ibig sabihin, sounds good siya, pero dili tinuod. Ano man? Ang Allah nga gina-present sa Quran, ug ang God nga gina-present sa Biblia, contrast gina siya, dili gina-pareho. Di gina-pareho, that's why di ta pwede musulti, kay because musulti man muna sa Allah man good, sa English man good, God man good na siya, so the same lang. Dili, the way it was being presented in Quran, and the way God, it was being presented in the Bible, lahi yun na siya. So that's why sa ko anong kaibigan nga Muslim musulti sa ko, Pastor John, ang Diyos nimo ug Diyos nako pareho man. Ako ang gisusutyan, actually God, dili kita pareho Diyos. Because the way si Allah gina-present sa Quran, o the way ang Diyos nako gina-present sa Biblia, lahi yun. Kung tingala siya, kung sige yan, pareho man sa Diyos, ano ko lahi yun? Ano man? Allah. Ang inyong Diyos, si Allah, nagatudlo dito nga unsa, kill your enemies. Pero ang Diyos nako sa Biblia, ang sulti sa Biblia, love your enemies. Oo, di maglahi. Dili sila pareho. Ano di ay? You see? So ka to? So ibig sabihin, daghang difference ang Diyos sa Quran o Diyos sa Biblia. Dili pareho. Kasi musulti po sila. Adi, Pastor, si Isa, si Jesus man sila ha, and Jesus is pareho naman sila. Ang ako dinig yun. Kasi si Isa ninyo, the way you explain tao. Sa Bible, Jesus is God. So, dili na sa pareho. Ako ison? Hello? So, mo ni sige tawag na ito ng mga mo ni sige tawag ito mga fallacies. So, ibig sabihin, bantayan nato na. So, very important na dapat ato sa masabtan para at least natay marubanan ba? Bata? Hello? Oh. Sige daw. Testing ta. Para tawas magkaroon tag break. In Christianity, how do we view Jesus? Hindi. Sa iyang nature. Unsa si Jesus? Nature niya. Unsa sa nature? Okay. He is God. Unsa nga God? O unsa si Jesus? Man. O musulti ta. Okay, tanawan niya. So kung nga niya argument niya, ibig sabihin kulang na siya. Okay, unsa siya? Kung musulti ta Jesus is God, unsa nga God? Totally God or fully God? Yan. Muna klaro ha? Okay. Okay. Fully
So, ibig sabihin, the way the scripture describe Jesus sa young nature is fully God, at the same time, He is fully man. Fully God, fully man. Hindi siya half God, half, okay, half man. Ganong, dili man siya half-half. Okay, kung half-half siya, ibig sabihin, definition na siya sa demi-God. Ibig sabihin, pag musulti kang demi-God, lahi na siya. Pag kasi musulti mo kung fully God, Diyos yun siya by nature. Okay, so karon, hinganin ang question ha. So, at aton isang result. Kay mo ni. So, is Jesus limited or hindi? Ha? Unlimited. Okay. First anay, inyong i-settle ha. Okay. Kay mo ni question na to. First, is Jesus limited? No. Yes or no? No. Hindi siya limited. Pero magutom siya. Magutom ba si Christ? Gutom. Oh. Tao man. So limited siya, hindi? Choose to limit. Tawa ninyo lagi. Gutom mo man siya. Kay tao man. Tawa na sila. Di lang ha? Di lang, isisawang to na. Sige, di lang. Okay, usbos na to. Listen ta. Is Christ limited? Yes or no? Yes. Yes na, yes. Limitado eh. Limitado siya. Oh, limitado si Jesus eh. Jesus mo ito yung pangutana. Oh. Oh, nasa nature. Fully God, fully man. So that's why, Jesus, limited ba siya? Yes or no? Yes. Murag Oh, sabi na ko. Kung saan, di lang ha? between. Murag Asa? limited mo sa question pa to. Limited. Ano limited sa question? FD kay duha man ang atong gisgutan sa fully God. Oh. Oh. So, limited siya sa unsa? Limited siya sa man. Oh, Sa manita. man. Oh. So, ibig sabihin, limited siya. Yes. Sa unsa? Sa Amen. men. Ayun lang, Tawag siya. limited siya. Kasi mo man nag-click ng question. Ang tawag na to, nga question, brothers and sisters, ang tawag na to sana sa laws of logic, ang tawag na to, strawman argument. Ibig sabihin sa strawman argument, nag-present siya o isa ka proof na isa lang ang option. Kato? So, ibig sabihin, limited siya sa unsa. Oo, limited siya sa iyang pagiging tao. Pero sa pagiging Diyos niya, dili. Dili. Ah. Unlimited. Okay na pastor, di na may bitin sa question. Mas klaro na. Hindi, kasi wala man ay problema sa question. Kasi ang question, normal na siya ng question kasi logical na ng question. Kasi when we present Jesus in the scripture, ang presentation na to, Jesus is fully God, Jesus is fully man. So tama man ang pangutana. So that's why Jesus is limited. Oh. So because kabalo na ka, logically speaking, that Jesus is two nature, kabalo na ka, paano mo yung anticipate ang pangutana? Answer is yes. Of course, sumutana. Limited si Christ? Yes. Yes. Oh. Usulti siya. Okay, Diyos man siya. O, dali lang. Limited siya sa iyang Pagkatao. pagkatao. Oh, you see? So, dili sa iyang Pagka Diyos. pagka-Diyos. Right? So, mga ano na siya, kasi, mo na siya ang mga question sa akin na dapat natubantayan. So, if you know your Bible very carefully, if you know the Bible, ang katanda to, ang Bible man walang guna siya gatag o gano'n. Wala man guna siya gatag o truth. Ang Bible na po'y logic. So even Jesus, the way he answer question, especially sa ila sa una, si Jesus, tanawa gumungutana gumutubag si Jesus sila ha. Gagamit po si Jesus of logic. Apa? Okay, pa po. Okay, before tamo break, manyakon tanong. Okay, tanawa ko ninyo. Diba? I-confront si Jesus sa mga Pharisee. O sa confrontation nila about sa issue sa divorce. O sa punta nila kay Jesus about sa divorce. Ha? O sa punta nila. Open yung Bible, Matthew 19. Tama ko ninyo ang gawin si Jesus Markyo? Verse. Okay, wala. Ipatanan niya, kung saan ka verse na siya.
Yun ang day. One. Okay. Unsa nga verse? Ang saan yung pangutana po, sir? Asa tong verse sugod yun? Ang issue Verse 1, about 19 verse 19 verse 1. Unsa lang sa verse 1 ba? Tapos si Jesus makasulti nini mga butanga, may biya siya sa lalawigan sa Galilea o ato sa Judea, tapos sa suka sa Jordan. Sunod kaniya ang daghang mga tao. Dili na atras pa. Atong dito na sa issue nga nagi-confront sa mga Pariseo. About sa issue ng utana siya. Wala ba ka mo makabasa nining kasulatan? May pipila ka paresiyo nga may duot. Okay, unsa nga verse na? Verse 3. Okay. Tapos, May pipila ka paresiyo nga may duot ang misunay pagtitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang oy tanawan ninyo ha. sa bisan unsang hinungdan? Okay, kato ba nga question logical to dili? Logical to. Eh anong logical to? Because naamang ko'y law sa Exodus. Pero tanawin ito bag ni Jesus. Kasi kabalo si Jesus kung paano tubagon siya logically. Okay? Itubag ba sa ni Jesus dito? Direct dito sila ang pangutana? Dili. Tanawag ko nito bag ni Jesus. Jesus ni tubag, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babae? Nagingon siya, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Usa dili na sila duha kundi usa lamang. Tungod niini kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Okay, so question, did Jesus answer directly itong ilang pangutana? Wala. So naghatag si Jesus og isa ka unsa man. Og isa ka logic before pa dito silang gipangutana. Which is asan sugod siya, asan kuha si Jesus? Sa Genesis. Okay ka na to? Okay, paguman, tarawan tubag sa Parisi. Okay tubag sa Parisi. Ang mga paresiyo nang Oh, utana tama? kaniya. Kung mao ka na, nganong nagtugot ng si Oh, Moises nga you see? makabulag ang bana sa iyang asawa human Oh. siya musulat ug pahibalo sa pigulag sa iyang asawa? Kasi ang ilang purpose dito, they want to trap Jesus. Questioning answer. Kung sa stand ni Christ, dito sa statement ng gibuyan, dito sa Exodus. Mo mo point na. So pero si Jesus kabalo na, logically. Di ba? So basa na niya kung asa. Balikan po lang tubag. Bibigyan ko yung tubag, pero dili lang ganing isa ka option ang i-present. Ibig sabihin, ang argumento nila, logically speaking, is unsa man, straw man. Kasi dili lang isa lang ka option ang ilang gusto, unsa man, ipangutanon. That's why si Jesus, libalik pa sa Genesis. Kaya kung imo tanawon, na siya historical na siya historical background. That's why si Jesus wala sa gitubag. Kasi according kay Moses, ang kaso na pwede mo bulagan imong asawa, ang kaso lang yun is unsa lang, adultery. Walay laing nga walay laing nga exception ha, kundi adultery. Pero kung imong tanawon ang tubag ni Jesus dito sa iyang exceptional clause, but unless a man commit what? Wala gigamit ni Jesus ang term nga adultery. O sa gigamit niya nga term? Sa gigamit niya nga term? Sa English? Sexual immorality. Sexual immorality. Sa uban ng translation, fornication. You see? So tandaan na to ha, lahi ang adultery sa fornication. Anong lahi man ang adultery sa fornication? Ang adultery, may tabo siya sa unsa. May tabo lang siya, pwede na siya may tabo, issue na siya sa asawa. Pero ang fornication, either mag-asawa ka o wala, sala gina. Nga naman, kasi ang fornication is unsa man, sexual immorality. Bisag wala kay asawa, basta tagbuhat ka na, wrong na siya, ana na siya. Pero ang adultery manggod dili, na kay asawa, nangita kag lain, adultery na. So si Jesus wala nito bag dira. Okay, pangutana, anong gusto nila i-trap si Jesus? Unsay purpose nila? Historically speaking, sa panahon nila sa una, na ay duha manggod ka school of what? School of Pharisee nga nag-discuss about sa issue sa adultery. Unsa nga school ni siya? School of Shammai and School of Hillel. Unsay discussion? Si Hillel, ang iyahang view about sa divorce is, unsa ni siya? Dili ni siya conservative. Unsa ni siya?
Kasi kabalikaran sa conservative. O, liberated ni. Si Shamay, conservative. So para sa iyang teaching, pwede mo bulagan ang imong asawa, adultery lang din ang kaso. Nag-angkol gisa dito. Pero kani dili, lahi. Kani siya nga school, kani siya nga Pharisee, kani nga teacher, nagatudlo siya, bisag unsa, basta di nakaganahan si imong asawa, pwede nimo bulagan. So ang question nila dito sa Matthew 19, gusto nila si Jesus i-trap dito kung asa ba si Jesus mo side. Muna yung history yun. So that's why si Jesus, nalawang yung logic, wala siya ni hatag og argument, mutubag directly kung asa sa nga duwa, kung di mas gipabugat niyang iyang argumento, ang iyang point diri is sexual immorality. Dili siya adultery. So para kay Christ, ang point ni Christ dito, ingani, ang divorce, dili din gi-allow sa Ginoo. Dili design sa Ginoo ang divorce. Ako to? Pero gi-allow sa Ginoo because of what? Unsay problem? Sa kagahian sa ulo sa tao. Unsay problem? Because ang tao is nabi pangunahuna ng ano? Dili man lang kani. Ang pangunahuna ko sa tao more than paani. Unsa pa? Kani. Because ang tao by nature, they are fornicators. Anong gusto mo bulagan ng imong spouse? Because nakailahi nga sa tao, di ba? Ibig sabihin nakailahi nga pagnanasa ba? Murag ana ba? Oh. So ibig sabihin kung atong tanawon ni siya, even si Jesus, the way siya mo tubag sila ha. Unsa ginagamit ni Jesus? Nandiyan po siya logic, way of pamaagi paano siya tubagon. Bala ni Jesus paano basahon ang una sa mga Pharisee, the way sa mga kana. So usahay nga na po na sa itong pagtuo. Di ba? Mangutana po na sila. O. Sama to. Kani. Gusto mo na ako ha? Kani o? Kaning duha? O musulti ka. Kung sa si Jesus, Dios. O so, yung ilaling kong tubago, ilaling kong pangutana. O si Jesus. O, tung Diyos si Jesus. Nganong matulog man siya? Dili ba ito valid ng pangutana? Valid man to. Kaya matulog man gid siya. Pero ibig sabihin, bala na nimo kung asa padulong ang pangutana. So meaning to say, kay kabalo ka nga mauni si Christ, ibig sabihin, ang ginamin nila, ang iyahang humanity. So dapat, tubag na to, yes, patulog siya. Ano man? Because he's fully man. Oh. Wata? So mo na sa ato ang pininti, bantayan. Okay, so any question? Before tamo break. Ang iyang mga tinunan miingon kaniya, kung mao kini ang mahitabo tali sa banag asawa, maayo pagdili na lang og ninyo. Oo pa. Mali na siya. Ang conclusion na lang sa kung nga man lang di ay, speaker pa, madili na lang. Para wala kasi para sila, mas bukat ang doon ang ibuyan ni Jesus kasi fornication eh. Mayo pa ko no. Kanila mo pagbilya. Kung balaod sa kami nga. Agon si? Pili kaya sa usa ka lalaki o kugong si kuguling mas maayo pa nga. Magminyo. Minyo na lang. Yeah. Kaya nga ang marriage is optional na siya, depende na si Muhaya. So para kay Paul Manggod, kung ang pagninyo is mahimo siyang sagabal, katakana siya dili command ha. Di na siya command. That is what we call suggestion. Di na siya command. Nga musulti ka nga gi-command gyud ang uban nga dili gumaminyo, dili pod. Suggestion na siya, ang point ni Paul ba options. Halimbawa, kung may tabo ang asawa nimo, mo nimo babag si imuha sa na ikaw naka sa full time ka sa ingana, so it's better for you na dili lang. Pero kung anak ko siya, o dili ko nimo pughan ang imuhang it's better for you na mga asawa na lang ka. O anak mo po. So ibig sabihin, tanda diha. Di ba ni? Ha? Dili man kasi ang point okay ang point ni Pablo, kami now. It is better na mga asawa ka kaysa mo commit ka og unsa? Og fornication. Mo na siya, so it's better ka. It's better. Pura na lagi to binan. Hindi mo siya ganyan may pa. Okay. Sige. Okay na? Pagpare lang ko, di ba minyo? Sige. So, introduction pa lang ka. So, ano pa na ako? Ginano pa lang ako. Intro pa rin eh. Okay. Sige. Pastor, ang
Dahil, mo gani na siya sometimes, oh. Mo na sa usahay ka lang mo counsel ko sa mga pamilya. Pansinan din ninyo, ha. Pag akong tawagon ang ginikanan, tapos pato na ako sa tubangan, tapos mo, anak ko, sige kayo pag-pray na mo. Unsay position piminti nila pag maampo. Diba? Ang tatay na diri, ang nanay na diri, isa na sa tunga, ang anak. That's wrong. Ba na asawa, anak dapat. Mali man na. Ibig sabihin, ganun mali na sabi principle, biblically. Because ang nag-medium sa inyo ha, inyong anak, dili man. Kisa din ako na ikobinan sa inyo mag-asawa. Kamu duha mag-asawa o ang mga anak ninyo sa inyo ha? Wala man kobinan ang anak sa tanay sa tatay. Ang kobinan ang mag-asawa. So dapat ang position din na biblically, tatay nanay o nanay tatay, anak na sa gilid-gilid. Dili iwalay. So ibig sabihin by culture na to, unsay focus sa ginikanan. Ang focus sa ginikanan asa naka-focus sa ingato nga posisyon. Ang focus sa ginikanan wala sa inyong mag-asawa kundi naa sa anak. Murag ang tan-aw ba to ba? Kumbaga pa sa psychology, ang sultihan na sa psychology, wala siya mura pa sa imuha mo di mo na sa pansin. Pero psychologically nana siya emphasis, nana siya ano ba? Nana siya tawag gani, nana siya dako nga kalabutan ba? Nga ingana dako ingana ng inyong ibig sabihin ang nagaban sa family children. So, dili pwede. Kaya nga naman, biblically speaking, nagsulti ng Bible clearly. Ang lalaki, ibilin ganyan iyang panimalay. Kaya mo uban, di ba? Kung kayo ang siya, mo create yung sa pamilya. So, mo binasanban. Ang covenant is naginasa sa husband and wife. Pansinan ninyo. Pag mudag ko ang inyong anak, magkaroon ng pamilya, mo build sila panimalay, kinsa ibilin pabilin. Kamura gyapon duha. That is reality. Kami lang ka pa. Mo na siya, reality ginasisuon. So mauni sa piminti na ako ginatudlo, mana ko sa mga ginikanan, na dapat ang inyong banding sa inyong asawa, dili niyo pasagdan ang inyong banding, mahimo ninyo nga primary inyong anak kaysa kamong duha. That's wrong. Mo na usahay mong good ang sulti sa uban mong good, mo na musulti ang uban nga. Dili na sa tamo anong duha kay duwi mo to tong mga anak mo nabilin sa balay. Mas nindot ang uban no nato sila. That's wrong. Dapat ang mag-asawa na dumit panahon nga time ni inyuhan ng Diyod. Mura din ha. Okay siya. Kaya mo galing na sa mga uban. Tagaay po ang inyuhang, tagaay po inyong kugalingon ba? Tagaay po inyong kugalingon ng kasal. Kaya naman, kamo man ang duwa ang naipobinan sa Ginoo. Dili pa ninyo mga anak sa inyuhang. Ang mga anak na to by nature, ang design sa itong mga anak, pag guman nila na nga magdako na sila, mag-create na sa sarili pamilya. Kamu rin ako'y bilhin. Oo. Kung sa tinuod na siya, realidad na. Diba? Kami ba? So, yung anak na siya ang Mag-line na ka mga reality. Ang kamura na. Okay? So, sige. So, mag-break sa ta. Manyapon sa ta. Sige, magbubuna na ito pagkaon ba. So, balik ta, exactly 8 ha. So, kailangan tayo discuss. Muna ito ito ang introduction para huwag maka-debride sa tokma. Okay? Sige. Sige, so let's have a break. And muna ito mga 8 asugod. Usap, okay? Sige. Bravo, ito.